ang kailangang mahalin nyo, unang-una sa lahat, ay ang Diyos. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Bakit? Bakit napakahalaga nito? Kasi alam nyo, sa mga mag-asawa, madalas merong pagtatalo. At ang pagtatalo ganito, sino ba tama? Sino may katwiran? Sino ang dapat pakinggan? Sino ang dapat pagbigyan? Sino ang dapat masunod? Sino ang may katwiran? Alam nyo, dadaan din kayong ganon. Alkem, Owen, at Cherry Ann. Dadaan kayo doon. At alam nyo kung ano ang dapat gawin? Kasi mahirap kung sino ba ang tama? Sino ba pagbibigyan? Sino may katwiran? Alam nyo ang dapat yung gawin? Lahat ng inyong pagtatalo, dalhin nyo sa Diyos. Diyos ang dapat masunod. Hindi si Mr., hindi si Mrs. Ang Diyos ang dapat masunod. Dalhin nyo sa Diyos ang inyong mga pangarap. Na hindi yung pangarap ni Mr. at pangarap ni Mrs. ni Jerry. Hindi. Dalhin nyo ang pangarap nyo sa Diyos. Hayaan nyong gabayan kayo ng Diyos sa inyong mga desisyon. Bakit? Kasi ito ang problema sa mga mag-asawa. Ang problema ay ang sitwasyon ang nagdedesisyon. Cherry, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Kim na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kim, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Cherry na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Cherry Ann, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Nagpapasalamat ako. Pagkalipas ng 2 taong ligawan at 5 taong pagiging magnobyo at nobya, nandito tayo sa altar ng simbahan. Nanunumpa sa isa't isa na habang buhay magsasama sa hirap at ginhawa bilang mag-asawa. Ngayon, alam ko na kung bakit yung isa sa rason kung bakit mo ako sinagot. Ngayon, ay alam ko na isa sa rason kung bakit mo ako sinagot at kung bakit nauna ang pagbili ng sasakyan kaysa sa ating bahay. Hatid sundo pala kayo araw-araw ni natatay sa eskwela nung elementarya at high school pa lamang. At lingguhan nung kolehiyo at nagtatrabaho na. Sa simpleng paghatid at pagsundo ay nakikita o nadarama mo na ang pag-iingat, pagpapahalaga at pagmamahal nila sa iyo. Mabuti na lang nung nanliligaw pa lamang ako ay nakinig ako kina Serador, kina Ninong RR, Ninong Arnel, Ninong Nards, Mang Nick, at mga katrabaho sa opisina na umalis ka agad sa Sampaloc, Manila ng alas 5 ng hapon para makasundo sa iyo ng alas 6 ng gabi sa Makati paglabas nyo. Mula opisina ay naglalakad tayo noon papunta ng dormitoryo, minsan jeep, minsan bus, at nung ako ay na-hold up, saka naglakas loob bumili ng sasakyan para sa ating dalawa. Ramdam ko din ang inis at ang pumo tuwing hindi ako nakakaabot sa tinakda kong oras sa pagsundo. Minsan dahil traffic, minsan ay ipit sa trabaho. Sa mga pagkakataong iyon, ay humihingi ako ng pasensya at pag-unawa. At salamat din naman sa iyong pag-intindi. Biyernes ang pinakaabangan kong araw noon dahil maihahatid at makakasama kita ng matagal mula Makati hanggang terminal ng bus sa Cubao at kinalaunan ay pauwi ng San Miguel, Bulacan. Pinapangako ko na ihatid at sundo kita sa iyong trabaho gaano man ka-traffic sa Cavitex, SLEX at EDSA.
Ngayon tayo mag-asawa na ay ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay ng masaya at magkasama. At sa ating paglalakbay sa buhay mag-asawa, ay pinapangako ko na palagi kitang iingatan, papahalagahan, at mamahalin. At pag natapos itong pandemya, ipagpatuloy natin yung lingguhang pagsimba at pagpunta sa iba't ibang simbahan. Naniniwala ako na ito ay tunay na nagbibigay biyaya sa ating pagsasama. Maligayang paglalakbay sa ating buhay mag-asawa at mahal na mahal kita, Sherry Ann Fernandez Montes. To my best friend, boyfriend, fiancé, and now my husband, thank you. Thank you for everything, for patiently waiting, for always making me feel loved and important, for making me feel happy and blessed every day, for all the efforts and patience, for respecting my priorities and principles in life, for trusting and understanding, for caring and loving me and my family, for being responsible, for being a good person and having a big heart, for being consistent in everything, for being sweet and romantic, for all the flowers and chocolates every Valentine's Day, for all the love letters you wrote me since 2013. Until now, even no occasion, even if you're still busy with work, you still make time to write letters in all sizes of cards and papers. For all the surprises, adventures, memories, and experiences that we had. For the effort of driving long hours just to bring me to places that we've never been to. For the effort of driving me home to Bulacan every Friday just to be with my family and our pets. For making me believe that I can do snorkeling and cliff diving even if I don't know how to swim. For accepting and understanding my flaws and imperfections. For making me realize that life is more meaningful and happy when I am with you. We may not have the dream wedding that we have planned before due to the pandemic. I am still happy and grateful because despite the situation, we still choose love. Always remember that I will always respect, trust, care, and love you unconditionally. I will always believe in you and support you in everything you want to achieve and accomplish in life. I will always listen to you. I will always be responsible, faithful, and honest partner to you. We will always stay strong whatever may happen, and together we'll overcome all the obstacles and challenges that will come. We will always forgive and will always compromise. We will strengthen our faith and will always put God in the center of our relationship. I am excited to start a new chapter of my life with you. You are my first and you will be my last. I promise you that we will grow old together. I love you. Beginning, my middle, my end. Will you be my beginning, my middle, my end? Will you be mine? Nandito na po tayo sa isa sa pinakahihintay na sandali. At Kim, bilang gumagana at Kim, bilang tanda ng iyong pagbati kay Cherry na ngayon ay asawa mo na, maaari mo na siyang masuyong halikan sa labi. I'm still yours. 50 years later and I'm still yours. Beginning in middle and end. Beginning in middle and end. Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? Beginning, my middle, my end. Will you be mine? More kids to come. Huwag kayong mag-aaway. Diba? Mahalin nyo ang isa't isa gaya ng pagmamahal ko noon sa asawa ko. God bless.
Congratulations for both of you. I'm super happy for Sherry kasi medyo mahinhin siya ng college. So, super happy na nakilala niya si Alvin. That's all. Thank you. Best wishes to both of you and wishing you a happy married life. Kuya and Sherry, I wish you the best life has to offer, and I know the two of you will continue to love and support each other. Join me in raising your glasses in a toast to Kuya and Sherry. Una sa lahat, tanggapin niyo muna ang aming munting regalo. Welcome. Okay. Oh. Hello, mga inaanak ko. Inaanak namin. Puro kayo ngayon maganda at pogi. Okay. So, ang panatilihin yung kagandahan at kapugian. So, kailangan happy palagi. Actually, ang pag-aasawa, Tagalog ako ngayon, ang pag-aasawa, di ba, pinasok natin yon. Kim, pinasok mo yan. Cherry, pinasok mo yan. So, pagpasok ninyo doon, walang pag-aalinlangan. Tama. Oo, dapat wala. Kung may pag-aalinlangan man, humarap na kayo sa Panginoon, dapat wala na yun. Di ba? Kasi ang Panginoon na ang magiging sentro ng inyong buhay. So, whatever challenges, problems, trials in life, dapat ang susumbungan lang si Lord. O kaya si Mama at saka si Papa. Yun. No? Kasi sila lang naman din ang nakakaalam sa atin. Totally. Kung meron man halimbawa kung hindi tayo makapagsabi sa magulang natin, mas masarap sabihin kay Lord. Kung halimbawa hindi pa rin sapat, pumili lang ng tama na sa inyo, makapagbigay ng advice. So yan. So yun lang ang panalangin namin at mamaya si Ninong mo naman ang magsasalita. Panalangin ko as ninang na itataguyod ninyo ang buhay ninyo mag-asawa kasama ang future na mga anak ninyo na masaya at maligaya. Kasi kayo ang pundasyon din ng mga anak. Papaano ninyo mabibigyan? Huwag ka magmamuli. Papaano natin mabibigyan ng magandang pundasyon yung mga anak, hindi sa pagmamahalan na makikita ng mga anak sa atin, di ba? At the same time, ang isa ko rin kasi pagdating sa pag may anak na, kailangan huwag kayong compete sa isa't isa. Kailangan isa lang pagmamahal. Okay? Huwag magpasiklaban sa pagmamahal sa anak. Kailangan ang pagmamahal ninyo sa isa't isa ang manatiling sumisiklab nang sa ganon makikita ng anak. At masusundan ng anak yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. So yun. At sa ganon, sa pagmamahal ninyo sa isa't isa, ang mga anak ninyo ay lalaki na merong emotional quotient. So, yun. EQ, IQ, at saka meron pang isa. GCQ. So, hanapin mo na lang yung maraming Q, ha? Sige, at saka praise God na kahit na Q tayo, nag-Q-laban din kayo. Okay, congratulations and have a happy family in the future. Ako yung buhay na saksi. Pero mabait ka si Kit. No doubt. Talagang mabait na bata. Never ko yung nakita minit ang ulo, mapreso sa work. Talagang
talagang 101% by positive. And sigurado ako na magiging mabuti rin siyang asawa at ama sa magiging anak niya. Ganun din naman ang paniniwala ko about Cherry. Sa mga kwento mo, kwento ng mga kaopisina. I didn't know na nag-gig OJT pala siya sa atin. Kanina ko lang nalaman kay Karen. Okay, for that one, there is really no secret sa married life, sa buhay mag-asawa. Walang sikreto dyan. Or else, hindi dapat maging secret yan. It has to be shared. The fulfillment of being a married man and a married woman lies not in other people. It dwells only in your hearts. Yun nasa puso ninyo. No matter what comes, challenges, trials, intrigues, hardships, lahat ng pasakit, meron yung katapat na joy, na happiness, na success na darating at darating sa inyo. Just, sabi nga ni Father kanina, you offer everything to God. That's true. Totoo yun. And we have been practicing that. Probably in different levels, no? Meron kasi talagang marupdop yung pag-ano sa Panginoon, meron ganun lang. But at the end of the day, si God pa rin talaga ang makakatulong sa ating lahat. Kahit sa anong aspeto ng buhay. Ako na yung magsasabi sa inyo na. Okay, siguro yun lang. Basta mahalin lang ninyo isa't isa. Mahalin lang. And, yun na lang. Last tip. Kasi kami ng ninang mo, ito talagang inamamahal. Never sanang dumating sa buhay ninyo na mag-away kayo sa pera. Okay. That should be the last, or I mean, it should never be a reason why you should fight. No. It is very wrong. It is really, really very bad. Kasi ang pera, pareho naman kayo may trabaho. Diba? Kikitain at kikitain ninyo. Dumantong kami ng ninang ninyo. You know what is left na pera namin, yung mga coins na nasa ibabaw ng refrigerator. Every time you go home, you put yung coins. Dumating kami sa punto na, believe me. Pero hindi kami nag-away. So, and the blessings will come. Basta, andun yung pagmamahal mo sa isa. Okay? So, I wish you all the best. I wish you a successful married life. I wish you, bilisan mo na dahil I'm sure your parents are sabik na sa mga apo. Ganun din sa'yo. I'm sure of that. So, and lastly, no, andito kami ng ninang, no, and the rest of the principal sponsors to guide you, no? Yung pautang, mag-usap na lang tayo later. Pero I'm sure hindi ganyan. Matipid to si Kim, I'm sure. Okay, thank you again for getting us one of your principal sponsors. We wish you all the luck, we wish you all the success. Thank you and good evening to all of you. So, tayo 24 ka 28 ako. So, I'm 38 and he's 34. Pero ang pagkakaiba po namin is, unlike him na nagsastart pa lang ng family niya, ako po, I've been married for 15 years already. Kasi makakato ko na people. Okay lang, wala lang po yung asawa ko dito. So yun, 15 years and I would say, me and my wife, we have 3 boys and 1 puppy, and I'd like to believe na we're a happy family. Very happy po. So, paano ko namin ginawa yun? Tips lang. First tip is for the couple, don't ever try to change yung isa't isa. Kasi if one of you, pag may nakita, kasi ngayon magsasama pa lang kayo, you will get to know each other deeper, yung mga
kung makikita kayong hindi maganda sa bawat isa, don't ever try to change it. Kasi mag-aaway lang kayo. Learn to deal with it. And kung ano yung kahinaan niya, yun yung gawin mong kalakasan mo, and para mabalance. And if talagang hindi mo na kaya hindi mo matake yung isang bagay na discover mo about your partner, sabi nga ng priest kanina, itaas mo siya kay Lord and ask the Lord to change your wife or your husband. But never mo i-insist na ikaw yung palagi mo ipo-point out, you have to be like this. Kasi hindi naman yun yung pinakasalan mo. Pinakasalan mo yung each other na as is. So yun. Number 2 is know your priorities. Katulad kaya sabi nung priest kanina, sa buhay pamilya nyo, put God first. Totoo yun, God first. And then, husband and wife. Pangatlo, yung children pa lang. Magkakaroon kayo ng anak, pero tandaan nyo, ang pinakasalan nyo, yung isa't isa. Yung mga anak nyo, bonus na lang yon. But never let the kids get in the way sa pagmamahalan yung dalawa. Kasi usually, nagiging ano yan eh. Minsan, we try to make an excuse na we're working very hard for our kids, pero nakakalimutan natin yung isa't isa. So, don't ever forget na kayo nagpakasal. And nagpakasal kayo, wala pa yung mga anak nyo. So, husband and wife, kids, and then late, yung sa baba nun, ministry. Sabi nyo kanina, you plan to parang yung Sunday church attendance mo. Go beyond that. Serve your church, whatever church you're attending, and do the Lord's work. Makakatulong yun sa buhay pamilya nyo. And lastly lang yung trabaho. Panglima lang yung trabaho. Kasi, aanin mo yung trabaho, kung wala ka namang relationship sa Panginoon, kung wala kang relationship sa mga anak mo, kung sira yung pamilya mo, lahat sa ano, doesn't matter. So, pero huwag kayo mag-quit ng trabaho. Kailangan nyo pa yun. You guys have good job, so continue na lang dito. And lastly, ano pa ba? Kahit busy na kayo, never fail to go out on dates. Date nights pa rin na kayo mag-asawa lang. Importante yun. Yun nga, everything in your life, itaas nyo kay Lord and dadating sa inyo yung yung mga trial sa buhay niya. Pero don't try to solve it na kailan dalawa. Itaas nyo sa kanya and ask for wisdom. Wala. Sige. Biglaan eh, no? Congratulations ulit. Biglaan na kayo. Ng opportunity magsalita. I just want to reveal something about you. Way back in college, magkasama po kami sa dorm. Si Ate Cherry, baligtad po kami ng ugali. Siya po yung tahimik, mahinhin. Di iyak. Pero palagtaw. Kahit ganon. Laging nakangiti naman. Ang pinagkaparehas lang po namin ay mahilig po kaming kumain. What else? Sobrang tagal po niya maligo. Like, 1 hour ata. And congratulations sa inyong dalawa. Sana maging saya kayo. And enjoy your marriage life. Sana magkaroon na ng kalaro si Giu. Agad-agad. Love, love, love. Yan lang. Thank you. Wala akong na-prepare na speech kasi yung speech ko kanina nakakalimutan ko pa kalagitnaan. Kaya I just want to thank everybody for being here. Nakakalimutan pa rin. Anyways, supposed to be 10 lang kami nung ikakasal with parents,
bridesmaid and best man. Pero sabi namin, we want the people here, our families, friends, co-workers, to be here witnessing our marriage. So, lahat po kasi nang nandito at saka yung mga wala po, kayo po yung mga tumulong sa amin para wala kang masasabihin. Naiyak ako. Hindi, ayun. Kung wala po kasi kayo, hindi magpupush through yung wedding na to. Kami po as a couple, to be honest, mahihain po kaming dalawa eh. Kung hindi ako magsasalita, hindi magsasalita si Cherry. So, minsan, meron pang mag-uudyok sa amin, "Uy, dalhin mo sa ganitong restaurant. Maganda dito sa restaurant ito." Sabi ng ninong kong ganito. O kaya, kukulitin ako ni Boss James na kailan ba kayo kakasal. So, yun. Kailangan lang namin ng konting push and yung makita po kayo talaga nandito. Words cannot express what we feel, lalo na yung hindi mo alam kung darating ba sila, kung maganda ba yung panahon. So yun po. Maraming salamat po. And we promise you to be keeping in touch with every one of you. Saka gusto namin nasa Malolos, Baraswain makakasal kasi halfway through siya. Although one hour may get ang biyahe ko na Cherry and 2 hours may get yung biyahe sa amin. Yun yung halfway namin. So, I just want you all to feel yung pinagdaanan ng relationship namin, yung paglalakbay namin. To be with each other as much as possible. So, yun po. We promise you to we promise that we will love each other and my God will put you first in our relationship. Maraming salamat po from us. Thank you po. Changes everything. It changes everything.